Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, tanggapin mo ang kaligayahan o kagalakan, tanggapin mo rin ang kadalamhatian o kalungkutan. Ang payong ito ay naglalayong pagaanin o bawasan ang sakit na nadarama ng isang tao kapag dumaranas ng mga suliranin, lalo't mabibigat at sunod-sunod. At nagsimula ng magtaka kung bakit nangyayari ang gayon sa kanya. Ang mga lingkod ng Diyos ay hindi exempted na makadama kapwa ng kagalakan at kalungkutan na maaaring makaapekto sa kanilang buhay. Binibigay ng Biblia bilang halimbawa ng maaaring magdulot sa lingkod ng Diyos ng kagalakan o kalungkutan ang kayamanan at ang kahirapan o kakapusan sa buhay. Bilang katunayan, isinasaad po sa aklat ng Kawikaan 30:8-9 ang ganito. Huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Mga kapatid, binibigyang diin sa mga talatang ito ang masamang ibubunga sa lingkod ng Diyos ng kayamanan na dapat sana ay magdulot ng kagalakan at ng kahirapan na itinuturing na sanhi ng kalungkutan. Ayon sa nabasa natin, ang labis na kayamanan o kagalakan ay maaaring umakay sa tao na itakwil o kalimutan ang Panginoon at meron nang mga nangyaring ganyan. Yung kayamanan, yung kaligayahan sa buhay na ito nagpahiwalay sa kanila sa Diyos. Habang ang kahirapan na nagdudulot ng kalungkutan, maaring umakay sa tao na magnakaw at lapastanganin ang pangalan ng Diyos. At meron din ganyan. Dahil sa pagnanakaw, dahil sa pagsasamantala, ay nilalapastangan ang pangalan ng Diyos. Kaya, dapat nating matutunan ang tamang pagharap o tamang pagtanggap kapwa sa kagalakan o kalungkutan na ating nararanasan sa buhay na ito. Lingid po sa kaalaman ng marami, ang katumbas ng simulaing ito na tanggapin ang kagalakan at tanggapin ang kalungkutan ay ipinahayag na ni Job na isang matuwid at tapat na lingkod ng Diyos, libo-libong taon na ang nakalipas. Ano po ba ang sinabi ni Job? Libo-libong taon na ang nakaraan bago pa gamitin ng tao ang simulaing tanggapin mo ang kaligayahan at tanggapin mo ang kadalamhatian o kalungkutan. Magsimula tayong bumasa sa Job sa 2:10. Ganito ang sinasabi. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Inilalarawan po sa ating binasa, ang panahong si Job ay nasa pagdurusa. Tinubuan po siya ng masamang bukol. Sa ibang salin ng Biblia ay pigsa. Mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. At kinailangan niyang maupo sa abo upang maibsan ang matinding sakit. Ang kanyang asawa, sa halip na aliwin siya at paalalahanan
na manatiling tapat sa Diyos ay nagsabi sa kanya, ano? Mamamalagi ka pa rin bang tapat sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Anong itinugon ni Job sa sinabing ito ng kanyang asawa? Ikaw ay nagsasalita gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Sa ibang salin, hindi mo nauunawaan ang sinasabi mo. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Ito ay katumbas ng pagsasabing tanggapin mo ang kagalakan o kasayahan, tanggapin mo ang kadalamhatian o kalungkutan. Naway matularan din natin ang pananampalataya sa Diyos na tinaglay ni Job upang malampasan din natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay na ipinahihintulot ng Diyos na maranasan natin gaano man ito kalubha o kabigat. Bakit po dapat tayong matuto na tanggapin kapwa ang kaligayahan at kalungkutan o gaya ng isinasaad sa Biblia na maging handa sa pagtanggap kapwa ng mabuti at masama mula sa kamay ng Panginoon Diyos? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa awit sa 34, talatang 19. Marami, inuulit ko po yun, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Nararapat po na tayong lahat ay matutong tumanggap ng masama o ng kalungkutan o ng kadalamhatian. Dahil ibig man natin o hindi, hindi lamang mabuti o kagalakan ang mararanasan natin, kundi maging ang kadalamhatian o mga paghihirap ng kalooban. Kahit na tayo ay matuwid. Gaya ng isinasaad sa talata, marami, hindi sinabing kakaunti o iilan, ang kadalamhatian o mga paghihirap ng matuwid. Gayunpaman, bago magkaroon ang sino man sa atin ng isipan na ang Diyos ay nagbibigay din ng kasamaan sa kanyang mga lingkod, alamin po natin kung ano mismo ang kahulugan nito o ang kahulugang ibinibigay ng Biblia. Bakit po nagbibigay o ipinahihintulot ng Diyos ang mga lingkod niya kahit pa ang mga matuwid gaya ni Job na makaranas ng masama o ng kalungkutan? Tingnan niyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa Gawa 14, talatang 22. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Dito ay nabasa natin na ang mga apostol pinatatag, pinatibay sa pananampalataya ang mga alagad. Pero ipinagpaon na nila sa kanila, magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Nais nating makapasok sa kaharian ng Diyos katumbas ng maligtas at magtamo ng walang hanggang buhay, hindi natin maiiwasan na magdanas ng kapighatian. Kaya yung paksa natin, hindi lang yung kaligayahan ang tatanggapin natin, maging yung kadalamhatian o kalungkutan. Kaya nga nasabi ni Job nang padaanin siya ng Diyos sa matitinding pagsubok, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ang masamang tinutukoy, yung pagdurusa, yung kapighatian, yung kadalamhatian. Pero nakasasama ba yon? Sapagkat merong iba na
itinuturing na masama ang mga pagsubok. Hindi po masama ang mga pagsubok na nanggagaling sa Diyos. Ang mga pagsubok ay kinakailangan nating maranasan o pagdaan ng lahat bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga pagsubok nakadalas ay nagdudulot ng kapigatian o kalungkutan sa mga lingkod ng Diyos ay hindi po masama kundi mabuti o kapaki-pakinabang sa mga tunay na lingkod ng Diyos, kaya hindi dapat iwasan. Sa halip ay dapat matutunang harapin. Bumalik po tayo kay Job. Naunawaan po ba ni Job at ng mga tunay na lingkod ng Diyos kung bakit ipinahihintulot ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok kahit na nagsisikap tayong magpakatuwid, gaya nga ni Job? Pakinggan niyo ang nakasulat dito po sa Job din sa 23, mga talatang 10 hanggang 12, ganito ang nakasulat. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iniingatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang higit kaysa aking kailangang pagkain. Nauunawaan po ba ng tunay na lingkod ng Diyos? Gaya ni Job kung bakit ipinahihintulot ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok, gayong nagsisikap namang magpakatuwid? Nauunawaan ni Job. Sinabi niya, nalalaman niya ng Diyos ang daang aking nilalakaran. Kita ng Diyos kung anong ginagawa ng mga lingkod niya. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Sa makatwid, may nais ang Diyos na subukin sa mga lingkod niya. Kaya pinadadaan sa mga kapighatian gaya ng naranasan ni Job. Pagkatapos ng pagsubok, lalabas siya sa paningin ng Diyos na parang ginto. Puro dalisay. Hindi lang naman yung pagkakaroon niya ng masasamang bukol o pigsa mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa talampakan niya. At yung kawalan ng malasakit ng kanyang asawa sa aba niyang kalagayan ang ipinagdusa niya. Alam din po natin na sunod-sunod, nawala ang lahat ng tinatangkilik niya, mga baka, asno, mga tupa, mga kamelyo, nariyang ninakaw, nasunog, at ang malala, sabay-sabay na matay ang kanyang 10 anak sa isang trahedya. Kaya kung meron pong lingkod ng Diyos na iba pa sa Panginoong Kristo ang makapagpapaliwanag kung bakit kahit matuwid ay pinadadaan pa rin ng Diyos sa mga pagsubok, hindi lang basta pagsubok, matitindi, sunod-sunod. Si Job po yun. Ano ba ang sinusubok ng Diyos sa mga lingkod niya? Gaya ng ginawa niyang pagsubok kay Job. Ang pananampalataya. Ayon sa nakasulat sa Santiago 1:3. Batid po ni Job na pinadaan siya ng Diyos sa pagsubok sa kanyang pananampalataya. Kaya sa gitna ng marami at mabibigat na pagsubok na ipinahintulot ng Diyos na pagdaanan niya, ay namalagi siya sa katapatan sa Diyos. Narinig ninyo ang sinabi niya, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ibig sabihin yung lakad ng kanyang pamumuhay, sinunod kung ano yung inaasahan ng Diyos sa kanya. Ang kanyang daan ay aking iningatan, hindi ako lumiko.
Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Kaya mas mahalaga kay Job yung pagsunod, yung pagtupad ng mga kautusan ng Diyos kaysa sa kayamanan, kaysa kanyang kailangang pagkain. Naway matularan natin ang halimbawang iniwan ni Job sa pagharap o tamang pagtugon sa mga pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos na maranasan natin. Kaya, paano nating mapananatiling positibo ang ating pananaw sa buhay? Kahit nasa gitna tayo ng pagsubok tulad ni Job. Basahin natin ang nakasulat dito sa Santiago sa 1:2 hanggang 4. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sinabi po ng mga apostol, mga kapatid, sino ba yung tinutukoy ng mga kapatid, mga kaanib sa iglesia? Sa ating panahon, yung mga kaanib sa iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Anong inaasahan sa atin? Mag-alala kayo. Magsaya. Matuwa. Kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ang sinabi nilang ito ay mga pananalitang sa iba ay waring nagkakasalungatan o hindi magkatugma ang kahulugan. Kaya hindi kataka-takang may iba na nagtatanong, paano kami magagalak o magsasaya o matutuwa kung dumaraan kami sa mga pagsubok lalo't mabibigat? Subalit ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay mamamalaging masaya o nagagalak dahil nauunawaan nila na ang mga pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos na maranasan nila ay lalong nagpapatatag ng kanilang pananampalataya. Ang mga lingkod ng Diyos na matatag sa kanilang pananampalataya hanggang sa wakas ay magiging ganap o sakdal at walang pagkukulang. Ano po ba ang idudulot sa mga lingkod ng Diyos na naging ganap o naging sakdal ang kanilang pananampalataya dahil nagtagumpay sila sa mga pagsubok? Dinggin ninyong pahayag ng Panginoong Kristo sa Juan 16:20 hanggang 22. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapuat ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y mga lulumbay. Datapuat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalalang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Tiniyak po ng Panginoong Kristo sa mga lingkod niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Sinasabi rin ito sa atin ngayon ng Panginoong Kristo sapagkat tayong mga lingkod niya sa mga huling araw. Tayo yung ibang mga tupad niya na ginawa niyang isang kawan sa mga huling araw na ito o isang iglesia ni Kristo. Sabi ng Panginoong Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapuat ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y mga lulumbay,
datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Sa makatuwid, pagkatapos natin matiis o mapagtagumpayan ang mga pagsubok na nagdudulot sa atin ng pag-iyak at pagtaghoy, ang ating kalumbayan ay mapapalitan ng kagalakan o kaligayahan. Ano po ang halimbawang ibinigay ng Panginoong Kristo upang tiyakin niya na ang kalumbayan natin ay magiging kagalakan? Sinabi niya, ang babae, pagka nanganganak ay nalulumbay. Totoo yun. Yung hirap ng mga ina na nanganganak, yun lang magdalang tao. Laking hirap na. Yung pang mga anak. Bakit sila nalulumbay? Sapagkat dumating ang kanyang oras ng panganganak. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Sinabi pa niya, kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Yun yung tunay na kagalakan at kaligayahan. Saan yun? At kailan ang ating mga kalumbay ay magiging kagalakan na walang sino mang makapag-aalis sa atin yaon? Dito po sa Apokalipsis 21:1-2 at 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahan ng gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang. Sa araw po ng muling pagparito ng Panginoong Kristo, ipagsasama niya ang mga tapat na lingkod niya sa bayang banal, sa bagong lupa na may bagong langit. Hindi ito nakasalukuyan nating tinatahanan. Pansamantala lang ito. Lilipas ito. Doon sa bayang banal, sa bagong lupa na may bagong langit, sa bagong Jerusalem. Ano ang magiging uri ng buhay natin doon? Ang sabi ng binasa natin, papahirin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Ibig bang sabihin, iiyak pa rin tayo doon? Papahiran lang ng Diyos ang luha sa ating mga mata? Hindi. Ang sabi, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng unay na parang na. Sa makatuwid sa bayang banal, ang tatanggapin o tatamuhin natin ay pawang kaligayahan na lang, wala nang dalamhati. Dito lang sa lupa yun. Yung kapwa, kaligayahan at kadalamhatian, mararanasan natin dito, pero doon, sa piling ng Diyos, pawang kaligayahan. Kaya, ano ang nararanasan ninyo ngayon na pumipighati sa inyo? Ano mga suliran nyo? Ano mga bagabag ninyo? Ano nagpapahirap ng kalooban nyo? Iglesia kayo ni Kristo? Nagtatapat kayo sa Diyos, lumalakad kayo sa daan na pinadadaanan ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Wala tayong dapat ipangamba sapagkat nangako ang Panginoon Diyos na sa pagbabalik ng kanyang anak, kukunin tayo, ipagsasama tayo
sa langit. Kaya, hindi marapat sabihin, ni isipin nino man sa atin na ang ating pagsisikap na magpakatuwid, mabuhay ng ayon sa mga kalooban ng Diyos, habang narito tayo sa daigdig ay walang kabuluhan. Yung pagiging matuwid, yung pagsisikap na masunod ang mga kalooban ng Diyos habang dumadaan tayo sa mga pagsubok, iyon ang maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan, ng paninirahan sa bayang banal, at ng pagtatamo ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Pero, yun lang ba ang ating inaasahan? Sa buhay pa lamang na ito, ano pangako ng Diyos? Sa mga lingkod niyang matuwid, marami mang kadalamhatiang nararanasan. Babalikan po natin yung binasa natin kanina sa awit sa 34 talatang 19. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Yung huling bahagi, napakahalaga yun. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Pag binasa natin yan sa ang salita ng Diyos, marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Pagka binasa natin sa magandang balita, Biblia, ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng Panginoon, agad maiibsan. Ginagawa ng Diyos sa atin yun. Lalo na yung mga itinakwil ng kasalukuyang pamamahala, pati na ng mga kapatid sa iglesia, ng mga mahal sa buhay. Pero pinabayaan ba tayo ng ating Panginoon Diyos? Kailanman at naninindigan tayo sa pagsunod, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng maaaring puminsala ng karapatan natin sa pagtatamo ng kaligtasan. Tulad ng sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 4:12-13, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak. Sapagkat kayo'y mga karamay sa manghirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga gagala kayo ng malabis na pagkagalak. Sa makatwid, pagkatapos nating magtiis ng mga pagsubok bilang pakikiramay o pakikihati sa mga hirap ng Panginoong Hesukristo, malabis na kagalakan ang kasunod nun. Subalit, sa pagbabalik lang ba ng Panginoong Hesukristo na ang kadalamhatian o kalungkutan ay papalitan ng kagalakan? Hindi po. Gaya ng nabasa natin, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Mga kapatid, kung babalikan natin ang kasaysayan ni Job, pagkatapos niyang mapatunayan ang kadalisayan ng kanyang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos, pinagaling siya ng Diyos sa kanyang malubhang sakit. Hindi lang yun, pinagpala ng Diyos ang huling wakas niya ng higit kaysa kanyang pasimula. Pinag-ibayo ng Diyos ang kanyang tinatangkilik. Nagkaroon pa siyang muli ng 10 mga anak. Nabuhay pa siya ng 140 taon hanggang sa ika-4 na saling lahi. Sinabi nga sa huling bahagi ng aklat ni Job, namatay siya, napuspos ng mga kaarawan. Kung gayon, hindi po nagtatalusira
ang Panginoon Diyos sa kanyang mga pangako sa mga matuwid at tapat na mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid na nakikinig sa amin ngayon at makakapakinig pa ng pagtuturong ito, kung sa pagtataguyod natin ng tunay nating pananampalataya at ng mga tungkuling kaloob ng Diyos sa atin, makaranas tayo kapwa ng kaligayahan at kalungkutan, may pangako ang Diyos na ililigtas niya tayo sa lahat. Kahit narito pa tayo sa daigdig. Subalit, higit sa lahat, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ipagsasama niya tayo sa bayang banal, kung saan ay wala ng kamatay, wala ng panambitan, wala ng hirap at sakit, wala ng pag-iyak doon, sapagkat ang lahat ng bagay ng unay naparam na. Tumingin tayo doon, mga kapatid. Ituon natin ang ating pansin sa pangakong iyon ng Diyos. Nawa ang leksyong ito ay pumawi o magpagaan ng sakit na ating nararanasan, bunga ng mga suliranin at mga pagsubok na nasasagupa natin araw-araw, lalo na ang mabibigat na pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia ngayon. Noon, sa panahon ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo, may mga pagsubok din namang pinagdaraanan tayo. Marami tayong tinitiis noon. Pero meron tayong natatakbuhan na pamamahala na tunay na nagmamalasakit, nagpapayo, nagpapalakas ng loob. Nawala yun eh. Nawala yun. Umanaw na ang mga matuwid at tapat na mga tagapanguna sa iglesia. Pero sila lang ang nawala. Pero ang Diyos hindi nagpapabaya. Nariyan siya lagi. Yung mga salita niya, yung mga aral niya, yun ang gumagabay sa atin araw-araw sa dapat nating gawin sa pagharap sa anumang pagsubok sa buhay. Nawa ang leksyong ito ay lalong makapag-udyok sa atin na manghawak sa mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa mga pangako ng Diyos sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Ngayong malapit ang Diyos sa atin, nakatunghay ang kanyang paningin, nakikinig siya, bakit hindi ninyo samantalahin na ilapit sa Diyos? Ano man ang bagabag ninyo, ano man ang suliranin ninyo, ano man ang nagpapabigat ng kalooban ninyo. May problema kayo sa pamilya, sa mga anak, sa inyong hanap buhay, sa pakikitungo sa kapwa, sa iglesia, ano man yun, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang sabi nga, marami ang kadalamhatian ng paghihirap ng matuwid, subalit sa lahat ng iyon, ililigtas sila ng Panginoon. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Aming Ama, napakasagana ng pag-ibig mo sa amin. Daman-daman namin ang kapangyarihan mo, samantalang pinakikinggan namin ang iyong mga aral. Pinatutunayan mo, hindi mo po kami itinakwil, hindi ka malayo sa amin. Ang mga pagsambang isinasagawa namin tulad nito, wala man kami sa iisang dako, wala man po kami sa loob ng gusaling sambahan, tinatanggap mo, pinagiging dapat mo. Anong buti mo sa amin, Ama? Hindi ka po nagkukulang ng mabubuting bagay sa amin. Ang totoo, kami maraming pagkukulang. Subalit dahil sa ikaw ay puno ng awa, mahabagin, Panginoon,
pinamamalagi mo ang iyong mga biyaya at pagpapala sa amin. Kanina pa, narinig mo na ang mga lingkod mo may idinaing sa iyo. Panginoon, maaari po ba bago matapos ang pagsamba naming ito, lunasan mo ang lahat ng mga bagabag ng mga lingkod mo. Ibsan mo kami ng aming pasan. Punuin mo ang puso namin ng pag-asa na lagi kang nakahandang magligtas sa tumulong. Higit sa lahat, anumang araw at oras na bumalik ang iyong anak, ipagkakaloob sa amin ang walang hanggang kaligayahan. Habang naglalakbay pa kami, Ama, habang nakikiraan kami sa mundo, ano man ang ipahintulot mong pagsubok na pagdaanan namin, huwag mo kaming pababayaan. Huwag mo po kaming kalilimutan. Huwag mo kaming bibitawan kahit saglit. Maramdaman namin palagi ang pag-alalay at pagtulong mo sa amin. Baka merong may sakit, ang iba'y matanda na, humihina na ang katawan, subalit nagpipilit pa rin sumamba't maglingkod. Haplusin mong katawan ng mga lingkod mo, magpagaling ka. Dugtungan mo pa ang buhay at lakas. Pangako namin, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po dahil sa paghahandog mo ng iyong mahalagang buhay, naging karapat-dapat kami sa Ama. Hindi lang nagkaroon ng karapatang maglingkod, kundi pinaglalaanan kami ng pangakong kaligtasan. Ang hiling namin, Panginoon, pagtiyagaan mo pa kaming akayin sa kabanalan at katwiran, kaming lahat makatapos ng aming takbuhin. Ama, umaasa kaming dininig mo kami, ginawad sa aming lahat ang iyong mahalagang basbas, lubos na ipinatawad ang lahat naming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.